tinakot ang mga tao dahil sa tunog ng babala mula sa sky trumpet daw. No, meron din silang na itong mga tao, mga tol, meron silang naririnig na hindi man nila maipaliwanag. Hindi rin na ito yung maipaliwanag ng mga ibang ng siyensya. So yung ibang mga science nagsasabi lang na ito daw ay ito daw ay hampas lang na hangin na at alon mula sa sa malayo sa karagatan, tapos nag-i-echo. So mula kay sayong araw, mga tol, tinakot ang mga tao dahil sa kanilang narinig na sky trumpet mula sa kalangitan. So kung trip nyo ang ganitong klaseng video ay mag-subscribe ka na kay sayong araw, at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell whenever na merong bagong content na i-upload si sayong araw sa kanyang YouTube channel. At mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Dexter B channel, at wag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload dito sa ating YouTube channel. So wag na nating patagalin to, mga tol. Simulan na natin. Ang narinig ngayon sa iba't ibang tao na ang mga tao ay tinapuluyog na pinag-uusapan ang mga YouTube clips na ito. O diba mga tol? So para talagang isang para talagang isang trumpeta na pa nga ito na dito sa Pilipinas nangyari din ito sa sa lugar ng Batangas. So hindi mapaliwanag to, mga tol. So ito na ba ay hudyat ito na siguro ang senyales na parating na ang ating Panginoong Hesus, mga tol. So ganyan ang iniisip ng mga ng mga naniniwala sa ating Panginoong Hesus. So, pero yung ibang tao, tulad ng mga scientists, yung ibang tao na hindi naniniwala, so binabaliwala lang nila to, mga tol. Sa social media, na mula Arizona hanggang England, hanggang sa Manitoba, ang lahat ng mga tao ay naalarma sa mga tunog na tinabaga science fiction investigators. Ang mga tao dahil sobrang isa at misterious ng kailang mga bagay. Ating pag-usapan, mga kaibigan. Mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Kung iyong maririnig ang tunog na ito ay isang tunog sa isang syudad na kung saan grinit ng isang orkestra ang mga tao na tinabaga ito'y isang noise ng metallic whispers mula sa unknown realm sa kalangitan. Habang ito naman, mga kaibigan, inyong mapapakinggan ay isang emergency officials sa Lower Bucks County ay nakareceive din ng napakaraming mga tawag patungkol sa isang napakalakas na boom na nag-shake pa ang ground, at dinidescribe ng mga tao na ito ay kakaiba at hindi pa nila nararanasan at napapakinggan kahit kailan ang pangyayaring ito. Ось будинок за адресою Княжий Затон 17, ймовірно, саме з його верхніх поверхів. Emergency officials in Lower Bucks County have also received numerous calls about a large boom and the ground shaking, just like some folks were describing out here. So far, no explanation of what happened here, but it really got the attention of a lot of people. Even as far away as Ben Salem reporting that they felt that their homes were shaking. Police radio received a lot of calls. At dito pa, makikita
syudad na ito. Ang kakaibang tunog at ang mga tao ay napasil sa tilabaga echo ito ng ating planeta, na tilabaga ito ay ang kanyang heartbeat. Sinasabi nila na ito raw ay isang celestial whispers, na ang ating planeta ay may sariling lullaby na natransmit sa puso ng ating planeta, at ito ay napakinggan ng napakaraming mga tao. Habang ito, mga kaibigan, inyong mapapakinggan na tilabaga ako ay nakatulog ng kalahati at bahagya, at ang kalahati ay gising. Well, itong video mga tol ay napanood ko na kasi ito sa ibang ibang channel. So binalik lang ito ni ni Seong Araw, ipiniliwanag din niya dito kung ano ba talaga ang ano ba talaga ang tunog mula sa kalangitan, itong sky trumpets. So ito si si Seong Araw din isang religyoso din kaya idolo ko talaga ito kung sa mga reaction video mga tol. Lagi ko tong binibigyan ng reaction video dahil pareha kaming dalawa nito, religyoso din kami. So kaso lang ito si yung araw ay magaling lang ito mag-edit. So itong video na ito mga tol ay nangyari pa to nung 2016 daw. So napanood ko sa itong video na ito, napanood ko sa ibang channel. Nangyari pa to noong 2016 at hindi talaga ito wala sa isipan ng mga tao dahil ito ay ito ay mula daw sa kalangitan talaga, na yung iba natatakot na kung ito na ba daw ang katapusan ng mundo, ito na ba daw ang malapit na ba daw ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So, di ba? Hindi yung iba, hindi sigurado sa kanilang buhay So, hindi sila preparado. Kapag dahil nung nandito ang ating Panginoong Hesus dito sa ating mundo, so sabi niya na babalik siya sa ikalawang pagkakataon. So, hindi niya sinabi na kailan at anong petsa ng buwan, anong taon. Sinabi lang niya na I am coming soon sa ikalawang pagkakataon. So kung babalik siya na hindi ka preparado ay hindi ka nagsisisi sa iyong mga kasalanan, wala, magiging magiging kaawa-awa ka. Hindi ko alam kung ikaw ba ay paparusahan ng ating Panginoong Diyos at ibubulid sa impyerno. So, dapat talaga kung mga tol ay kung nakagawa tayo ng kasalanan ay magsisisi na tayo sa ating mga kasalanan at may baguhin na natin ang ating gawi, ang ating mga panggawi sa araw-araw. Simple lang 'yan. Kung ikaw ay sugarol, walain mo yung pagsusugal. Sabi mo na kung hindi ako magsusugal, hindi ako malilibang, nakakaboring. So marami diyang mga bagay na hindi lang pagsusugal ang pwede mong pagkalibangan. Marami diyang mga bagay na pwede kang mag-basketball, mag-basketball ka diyan, mag-games ka dito sa cellphone. 'Di ba? Mag-gym ka, ganyan. Pwedeng mag-exercise ka. Yan, pwedeng pa ang iyong katawan. Hindi yung
puro bisyo at puro sugal ang inaatupag mo. Wala, nag-ano ka lang, nag-aaksaya ka lang sa pera mo. So hindi ito, wala naman ito sa Biblia na magiging tinuro, hindi ito tinuro ng Diyos na magiging sugarol tayo, magiging ano tayo, magiging lasinggero tayo, magiging mga palabisyo tayo, diba? Magiging manluloko tayo, magiging notorious tayo na kriminal, magiging magnanakaw tayo. Ganyan, hindi yan tinuro sa atin ng Panginoong Diyos. Kung nagawa mo man yun, mga tol, magbago ka na, kasi hindi natin alam kung kailan at anong taon, anong petsa darating ang ating Panginoong Hesus. Para siyang isang magnanakaw sa gabi, na darating lang siya na hindi natin alam. Bigla na lang siyang darating dito na hindi talaga natin alam, mga tol, kung kailan. 'Di ba? So itong hindi natin alam kung itong sky trumpet na ito ay sinyalis na talaga ng katapusan at sinyalis na talaga ito ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So hindi natin alam to, mga kapatid. So bilang isang reliyoso tulad ko, ay hindi ko masisinabi na pero naniniwala talaga ako sa Diyos, at itong narinig ko ay isa talagang trumpeta mula sa kalangitan. Kung inyong mapapansin, mga kaibigan, sa video, may vibration at nagising ang mga tao dahil inom nila ang kanilang mga ilaw. I don't know whether I'm tripping out or I'm still like dreaming, half asleep. This is at 4:30 in the morning. It's loud enough to wake me up. I woke the neighbour up, obviously his lights on. There's vibration on the ground on that one, so it's getting freaky now. Habang ito, mga kaibigan, tila baga 30 seconds na napaka-weird na music ang inyong mapapakinggan dito. Denso refrigerators offer energy efficiency and long-lasting food freshness. HD inverter. Na napaka-weird na music ang inyong mapapakinggan dito. I don't know about anybody else, but this noise is happening like every 30 seconds, 20 seconds I'm hearing it here. Outside, up here. So weird. Do you hear that? Whoa. It's like it's behind the counter. Tell me what that is, because that is just creepy stuff. That sounds like it's above the cloud. At sa inyong mga kaibigan, inyong pakinggan ito, isang creepy stuff na napakinggan last Sunday ng mga marinero sa mga ulap. Came in many forms last Sunday night. Some
Providence mayor says he can't explain it. What I was hearing was what I experienced as a possibly scraping. At ito ang nakakamangha. May mga similar experience mga kaibigan ng mga iba't ibang mga tao sa iba't ibang dako ng mundo na sila pa ay tumawag sa kanilang mga kaibigan kung napakinggan nila ang awful at strange mga kaibigan na mga tunog na ito. The local radio station The Rock got flooded with over 40 calls and Facebook messages, each person wanting to know what that sound was last night. I don't think I've ever had a response that big about something, and it's interesting that human nature, people just want to know what the sounds are. It's now days later and the city is still abuzz with talk about the sounds. Everybody with their own guess, estimation, or explanation as to where they came from. I've heard nagkalat ito sa social media na tila baga sa iba ay ito raw ay isang extraterrestrial signals. Ngunit sa iba naman mga kaibigan, ang mga Kristiyano. So, hanggang ngayon naririnig pa rin para nila, no? Hanggang ngayon sa mga taong 2010, 2023 at 2022. So, sa atin hindi natin na yung ibang tao hindi na naririnig ito dahil focus sila sa kanilang ginagawa eh. Yung iba hindi na nila pinapansin ito dito sa sa Pilipinas. Pero dito talaga sa dito sa ibang lugar naririnig pa rin nila ito mga tol. At pinag-aralan talaga nila kung ano talaga, lalo na itong mga scientifico at itong nag-aaral ng isang science. Pinag-aralan pa rin nila ito kung ano talaga ito dahil naririnig pa rin nila hanggang ngayon. So dito sa atin, paano ba naman yung ibang tao, paano ba naman maririnig dito sa atin dahil yung iba naka-headset, yung iba nakatutok sa TV at ang lakas pa ng volume. Malabong yan, marinig mo yan. Yung iba naka-headset, anong pinakikinggan dyan sa headset? Yung iba naka-focus sa tablet, sa cellphone. Ang lakas ng volume, kaya naka-focus dyan sa kahit ano-ano lang pinapanood dyan sa tablet, sa cellphone, sa internet. Wala, hindi na nila ito na papansin itong mga ganitong klaseng mga tunog, mga tol dito sa atin. Ay binabanggit na ito ay mula sa distant universe na ito raw ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Pakinggan pa natin mga kaibigan ang iba't ibang mga tunog na nakuhanan ng ating mga kaibigan mula sa iba't ibang tao ng mundo. Despite the wide spectrum of explanations, the source of the sound remains shrouded in mystery, a cryptic whisper on the wind, a silent riddle that plays in the sky. An unsolved riddle sung by an unseen choir, an enigmatic serenade of the dies. hanggang ngayon ay hindi pa rin ma-explain kung ano ang mga tunog na ito. Ngunit ito mga kaibigan ang katotohanan na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos
may tunog din tayo mapapakinggan. Unang Tesalonica 4 verse 16 to 17. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. So yung na ano nila na pakinggan nila mga tol, kung ito man yun ay ito man yun nga yun ay isang trompeta, so yun lamang ay isang sinyalis lang yun mga tol na nagpaparamdam na sa atin ng ating Panginoong Hesus na malapit na siyang darating. So pinaparamdam niya na yung mga makasalanan na magbalik loob na sa kanya mga tol. Dahil hindi pa yun ang katapusan, yun ay sinyalis pa lang. So hindi pa talaga ang katapusan ng mundo. Yun ay isang sinyalis pa lang mga tol ng ating Panginoong Hesus. Kaya pinaparamdam na niya na magbago na tayo, maging respeto na tayo, magmahalan tayo. So wag nating siraan ang ating kapwa, ang ibang relihiyon. Wag nating siraan, pakialaman ng ginagawa ng ibang tao. Wag tayong maging chismoso, wag tayong manira, wag tayong magbintang na walang katotohanan. Huwag nating mahalin yung pera, di ba? Hindi dapat nating mahalin ang ating Panginoong Hesus. Huwag nating mahalin ang pera kapag marami na tayong pera. So, dahil itong nakasulat sa Biblia na Revelation, ito na talaga ang pinakamalala na mangyayari dito sa ating mundo. Itong Revelation. So, meron darating na trompeta. So, sunod-sunod na ito. Mas pag buhos ng kapitong anghel at pagtunog ng trompeta, so lahat ng mga anghel sa langit ay magtunog na ng kanilang trompeta, patunog. So parang mararamdaman na talaga ng mga tao dito sa mundo. Dahil sa lindol, diyan ang ang malapit na laga na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Pinakamalakas na lindol, pinakamalakas na tsunami ng bagyo, tagutom, lalabas ang mga insekto, mga salot, itong mga bundok ay mawawala sa kanilang pwesto. Magiging mahati itong mundo. Yan ang pinakamalalang mangyari sa Revelation. Kaya pinaalalahanan na tayo ng ating Panginoong Hesus. Ito ay sinyalis pa lang. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo na mabuhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon makakapiling natin siya magpakailanman. Tunay nga mga kaibigan na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos ay makakarinig tayo ng trompeta na napakalakas na ito ang udyat ng pagdating ng ating Panginoon. Ngunit paano natin mapapatunayan na ito ay tunay? Kapag nakita po natin mga kaibigan ang mga namatay kay Kristo na muling mabubuhay, ay ito na talaga ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit kung hindi pa ito nangyayari, wala pang mga mabubuhay na mga patay, ay hindi ito mga kaibigan tunay na Kristo. Sapagkat sa uling kapanahunan, si Satanas mismo ay gagayahin niya ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Ngunit wala mga kaibigan ang pagbubuhay sa mga patay. Kaya naman maging maingat tayo sa mga pangyayari sa ating daigdig. At lagi natin basahin ang banal na kasulatan upang malaman natin kung alin ang katotohanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Okay, so salamat sa inyong panonood mga tol. Magbabalik tayo sa ating susunod na naman na ating reaction video. At mag-iingat po kayo palagi dyan. Palagi kayong magdasal sa ating Panginoong Hesus na ilayo niya tayo sa kapahamakan, sa disgrasya. At maging madasalin tayo at umiwas na tayo sa ating mga kasalanan. Okay, so ako po si Dexter Braganza at magbabalik tayo sa sunod nating reaction video and peace out.